Panibagong Sabado, panibagong topiko naman po ang ating pag-uusapan. Ito po muli ang Kalampag at Ambag ng Kabataan. At ngayong hapon po ay pag-uusapan po natin ang World Food Day. Ngunit, kilalanin po muna natin at kamustahin ang ating mga kasama ngayong hapon. Narito po si Kuya Akim, si Kuya Roger at si Ate Vieka. Kuya Akim, hello, kamusta po? Ayan, clear ba yung boses ko? Medyo mahina ata signal ngayon, ano? Clear ba? Ayan, no, maraming salamat. Sa akin, okay lang naman, no? First, natapos na yung first week ko as a student. So, ayun. Then, timing, no, exam week. So, ayun, laban pa rin sa life. And, as usual, ano, student as well as student teacher as well. So, ayan, si Vieka naman. I think, last time kasama si Vieka last week, ano? So, kamusta ka ngayon, Vieka? Hello po, magandang hapon po. Okay lang naman po ako, Kuya Akim. Masaya po at nakasama na naman po ako ngayon sa Kalambag episode. Mm. Yun po. Ikaw naman, Kuya Roger. Thank you DC. May babagi ko lang yung bahagi ko lang konti yung yung tungkol sa isang linggo namin sa school. Sa isang linggo namin is preparing for intramurals or sports fest ng mga bata. Halos ayun, pagod tapos stress kasi dahil nga sa mga bata yung binabantay namin is actually nakaka nakakawala rin naman ng stress or pagod kapag nakikita mong nag-i-improve yung mga tinuturo mo sa kanila lalo na sa mga sports at yung mga music tapos yung dance. Maraming salamat Daisy sa pangangamusta at syempre ito panibagong episode na naman. Sana ay subaybayan niyo to na mabuti. Okay po. So, ngayong hapon po ay pag-uusapan po natin ang World Food Day. Ngunit balikan po muna natin yung napag-usapan muna natin noong nakaraang Sabado. Noong nakaraang Sabado po ay napag-usapan po natin ang World Indigenous Peoples Month. Natalakay po natin o napagkwentuhan po natin dito yung pagbibigay po ng kwento o mga karanasan po na nagbigay po sa atin ng inspirasyon. Yung mga hamon po na hinaharap ng mga kabataan, ng mga katulong kabataan, yung mga hakbangin po na dapat po isagawa or natungo po sa mga sa inklusibong lipunan at yung pagpapakita po ng suporta at papel po ng kabataan sa pagpapalaganap ng kaalaman. So, ngayong hapon po ay pag-uusapan po muna natin ang World Food Day. So, ano po ba yung tama o sapat na nutrisyon na sa pang-araw-araw po? Ate Vieka, ikaw po muna. Para po sa akin, yung tama at sapat na kailangan kainin na may nutrition sa pang-araw-araw is yung mga prutas. Siyempre, yun marami kasi kami dito. Tas yung mga gulay. Kahit yung mga simpleng gulay lang like talbos ng kamote, ganon. Mga karne din, mga isda. Tapos kailangan mo din uminom ng gatas. Tapos sapat po na tubig para mapanatili po yung ating kalusugan sa ating pangangatawan. Yun po. Tama po ang sinabi ni Ate Vieka. Sa palagay mo, Kuya Roger, may idadagdag ka pa po ba sa sinabi po ni Ate Vieka? Meron pa naman kasi bukod sa mga healthy foods or mga pagkain na dapat kailangan natin katawan sa pang-araw-araw is siyempre yung regular exercise natin sa katawan. Siyempre yung hindi naman masyadong mahirap na exercise like pupunta ka pa ng gym para mag-exercise or kung saan pwede mo naman gawin yung sa bahay yung yung basic exercise lang sa katawan. Kumbaga yung warm up or jogging or lakad-lakad ka lang diyan pagkatap ng umaga habang habang nag-iisip, pwede ka maglakad-lakad or yung simpleng exercise lang para sa katawan, yun lang. Yes po. Kuya Akim. Ayun, maraming salamat, no? Pasensya. Kumbaga, pamandalian, no? Madali pero ang solusyon. Ayun, narinig ba ako, Daisy? Yes po, rinig po.
yan, rinig, no? So, ayan, no, tama at sapat na nutrition sa pang-araw-araw, no? Always based si ano, yung food pyramid namin kanuri, of course. Of course, go yun. And yung egg is considered as grow, no? And the meat as well, no? Grow yun sila. And yung mga gulay, no? Just like, ano ba yun nandun sa ano, yung parang, ano ba yung So, ayun, meat doesn't matter kung ilan ba yan. Even one dish lang, as long as nandun na yung three components, it's more than enough na. And of course, no, we really need healthy foods, no, in our daily life so that, ayun, mas matibay yung katawan natin and as well as mas matatataan natin, kumbaga, mas magagawa natin yung gusto natin gawin. Oo. Mas, mas magkakaroon tayo ng energy sa pag-aaral, o maging sa pag-ano na rin, o maging sa pagtuturo na rin. Back to you, Daisy. Okay, para naman po sa akin, yung tamang nutrisyon po ay hindi lamang po tungkol po sa pagkain ng sapat, kundi balanse rin po, balanse sa pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain, kagaya po ng sinabi po ni Ate Becca at ni Kuya Roger, kailangan po natin ng carbohydrates para po sa enerhiya, protina po para sa pagbuo po ng ating katawan, at vitamina po mula sa gulay, sa prutas, para po mas malakas po ang ating resistensya po. Kagaya rin po ng sinabi ni Kuya Roger na mag-ehersisyo po sa araw-araw. Yun po, Kuya Akim. Ayun, maraming salamat. Ayan, alamin naman natin, available ba to? Itong mga, ano natin, itong mga binanggit natin sa ating paralan, of course. Kasi when I was in, high school, we're having a project, no, just like, yung tawag nito, yung gulayan sa paaralan, no. Kasi ng pandemic, no, to sustain the needs of every student, even we are in our home, so gulayan sa tahanan and participant kami doon ni ating yung Meryl. So, isa sa mga initiative ito na to embrace food security, healthy foods as well na mapanatili o mabigyan ng solusyon o what do we call that? Mabigyan na mas mas matutukan yung kalusugan at yung sustansya na kinakain ng mga bata. CBI ka kaya, available kaya itong mga binanggit nyo sa inyong paaralan, of course. Sa amin man po sa Lakas High School, available lang po doon yung mga simpleng gulay like po yung talbos ng kamote, yung mga, meron din po mga talong ganun. Kasi po doon sa amin, doon sa school na yun, hindi po masyadong maano yung tubig. Minsan po, wala pong supply ng tubig, ganun po. Kaya, hindi po available lahat ng gulay na nasa paaralan. Pero as long as may mga naman, yung may mga nagbibigay po ng mga donations, ganun programs, yun, nakapagbibigay rin po ng mga gulay para sa mga bata, ganun po. Tas yun, hindi po available lahat talaga. Meron lang po mga times na meron talaga. Tapos So, po, pag tag-ulan yun talaga. Yun po. ayun, yung mention kayo na, no, yung parang may nagdo-donate. So, ano naman yung dinodonate nila, Vieka? Since you mentioned kanina na may nagdo-donate, oo. Karaniwan po kasi ang dinodonate actually yung mga school supplies po. Pero kung po yung pag madami-dami po, nakapagbibigay rin sila ng mga pagkain, tas yung may mga karne pa ganon. Tas pag hati-hatiin yun, iluluto na para sa lahat ng estudyante. Tas syempre may gulay din para sa lahat, para makakain yung lahat ng estudyante. Ganon po. So, oo, no? Mabuti kung ganun. And nabanggit mo rin kanina yung tungkol dun sa yung parang kakulangan sa tubig. So, kung kakulangan sa tubig, yung mention kanina, so, usually, saan kayo kumuha ng inumin ninyo? Siyempre, yung pangluto ninyo, gano'n. Since you mention kanina na parang medyo may kakulangan sa tubig. Yung doon po sa sa aming school po kasi may gripo naman po doon kaso wala nga po minsang supply ng tubig. So minsan po pag pag sa inumin namin pag sa mga student po meron pong sariling dispenser po. Yun po bumibili pa po sa kamara yung tinatawag na yun tapos or sa bayan po ganun. Tapos po minsan naman po yung mga nakatira naman po doon parang bumababa pa po sila sa kabilang
bahay or kung saan po yung may bombahan na may available na tubig, dun po sila kumukuha. Malayo po sa paaralan. Ganon po. Ayun. Ayun, speaking of speaking of bomba, no, when it comes to our environment, matatalakay natin yan mamaya. Sige. Ikaw naman, Roger, available ba yung mga binanggit mo kanina? Of course, as a shop, pero kahit saan pwede natin yan gawin, no? So, sige nga, Roger, baka may ano ka? Available ba to sa paaralan Ah, ninyo? as of now kasi hindi naman lahat is meron sa school namin. Kumbaga yung mga simple lang. Halimbawa ng mga gulay yung binanggit kanina ni Becca, yan na talong, mga okra, malunggay. Yun lang yung mga madaling tumubo or mabilis lumaki dito sa lugar namin. Kasi nga, bukod sa kulang yung supply ng tubig is depende rin sa lupa kasi yung lupa doon is mabato or kunti lang yung tawag doon, yung kunti lang yung lupa tapos minsan yung mga gulay kasi depende rin sa lupa kung saan mo siya itatanim kasi merong lupa na hindi mabubuhayan ng mga gulay kaya ang ginagawa na lang mga ng ibang teachers or ng mga parents is kumbaga nagdo-donate sila ng mga yung tawag doon, no? Nasa sako ng semento na may lupa tapos may tanim ng mga gulay. Yun yung ginagawa nila para kahit papaano kahit papaano meron mapagkuhanan yung mga estudyante or yung mga teachers ng gulay para sa mga estudyante nila na kakainin. At meron pang isa is meron silang every week kasi merong 2 beses sila nagpi-feeding yung mga bata. Kumbaga, hindi naman lahat nabibigyan ng feeding kasi nga yung iba is sakto naman yung mga height nila or yung kilo at pero pero ang ginagawa ng school namin is ah kasi kapag kulang yung pag kulang yung feeding or ang ginagawa na lang is pinagsama-sama na lang para doon na lang lutuin or ganyan na nga, lutuin para lahat sila makakain. Ganon yung ginagawa ng teacher namin kung pagkulang yung supply ng feeding galing sa DepEd ata alam ko yun galing sa DepEd. Tapos ang ang ginagawa namin minsan is pag tuwing Monday, 'di ba, ang ginagawa ng Monday sa school is yung flag ceremony ganon. Sinasamahan din namin ng tawag doon, yung simpleng exercise lang kumbaga para mas mapukaw pa yung kaisipan ng mga bata para mas ready sila sa mga lesson or pag-aaralan. Ayun, Ikaw no? naman, Kim, alam ko kasi Ayun, nawala si Roger. Ayun, nawala si Roger. Pasensya na po. Ayun, bumabalik si Roger. Sige, so, sa school kasi namin, no, siyempre university, state university, and also, di naman unlike sa main campus na talagang may agriculture doon, so, ito is, kumbaga, ito naman siya, wala talagang gulay, sabihin na natin siya ng gulay, no, pero, may nagtitinda naman ng gulay, no, doon sa, sa mga cafeteria, of course, sa mga restaurant sa labas, pero depende na kasi sa tao kung anong gusto nilang kainin. And usually, syempre, karne, pastel, yung parang accessible lang sa kanyang abot kaya. Kasi kung bibili ka parang gulay, 25 pesos, no? Naalala ko tuloy sinabi ng Neda ba yun? Yung 21 pesos na yung 21 pesos, di ka naman, no? Na-less siya na, sorry. Sorry, no? Kasi nga, so, isang serve ng gulay at 25 pesos. Tapos, rice, 10 pesos, 25. Unlike kung bibili siya ng pasta, dalawang kanin na yun, tapos may ulam na, no, 10 pesos times 2, so 20 pesos na sila. So, saan ka pa dun, saan na? Pero ang tanong, healthy kaya, no? Then, na-remember ko tuloy yung binanggit na, ni Neda ata yun, yung paano pagka-shine si 21 pesos, tapos may mga binanggit na instant noodles, 8 pesos half. Try mo sa tindahan kaya bumili, o yung tingin ang tindahan ka bumili. 10 pesos and up na yung presyo niya. Tapos, yung mga ganyan-ganyan. Tapos, alam mo yun, yung parang masyado sila nag-base sa SRP knowing na hindi naman lahat ng tao bumibili sa talagang sa ano ba tawag nito? Sa pamilihan talaga doon sa yung parang sa palengke talaga. Alam ka naman, kada bili parang mapagkasya ng 21 pesos, doon tatakbo sa mga groceries. Siyempre hindi naman, no? Kasi nga, ang layo din ng ng distance
and mamamasahe ka pa, syempre dagdag gastos na rin yun. O, no, hay na. So, it means 63 pesos is enough na daw in just one day. Ay, kakaloka. Pero hindi talaga yun. Para sa akin, hindi talaga. Hindi talaga siya enough. Sorry ha. Sorry to say no. At disclaimer nga pala, lahat po ng mababanggit ngayong oras na ito ay opinion lamang po ng naming mga kabataan at walang kinalaman ng Philippines, maging ang tagapamahala ng Kalambag. Ayan. Ang mga opinion lamang po ang aming babanggitin. Ayan na. So, yun yung thought ko, no, para safe tayo. Para safe tayo, no. I think Daisy, no? Daisy, nakano ka na ba, Daisy? Parang medyo nakalimutan ko tuloy, no? Ay, wala. Ayan, sige. So, Daisy, no? So, paano mo makikita ang epekto ng gutom at hindi sapat na nutrition sa mga kabataan? Sige nga, Daisy, paano mo makikita ang epekto ng gutom at hindi sapat na nutrisyon sa mga bata? Alam po natin na kapag gutom po ang isang bata, hindi po siya, nakakapag-focus po sa klase po. Or, opo, sa klase po. Mababa po yung kanyang energy level. At maapektuhan po yung kalusugan niya po. Tsaka yung pag-aaral niya po kasi po hindi siya nakakapag-focus dahil gutom po siya. At dahil po doon, maraming bata po yung nagiging sakitin o yung hindi po lumalaki ng maayos dahil sa kawalan o hindi po sapat na nutrisyon yung mga kinakain nila. At ito rin po yung mga sanhi po ng kanilang mababang academic performance po. Yun po, Kuya Akim. Ayan, short but terrible. Thank you so much, Daisy. Sige, ikaw naman, Roger. Ikaw, since kapag SS ka na, so, paano mo napapansin na gutom yung estudyante mo? Oo. Kadalasan na napapansin ko sa kanila minsan, yung papasok pa lang sila nakikita ko na ay panigurado to nagugutom or no? Nagugutom or hindi nakakain ng maayos. Kasi minsan 'di ba merong pamilya na hindi masyado nakapag-supply ng mga pagkain or ng maulam. Kaya ang pinapaano sa mga magulang is yun nga yung pagtatanim. Pero kalimitan kasi sa atin is mahirap both doon sa yung mahirap ang supply ng mga itatanim or yung supply ng tubig at yung lupa. Kaya minsan ang napapansin ko sa mga bata is matamlay or kulang minsan yung ang bilis nila mapagod or ang bilis nila ang bilis nila maantok yung isang klase lang tapos maya-maya, sir, inaantok na ako, gusto ko na pong matulog. Gayon ay siyempre ang napapansin ko is panigurado hindi siya nakatulog or gutom ganun. Ang ginagawa ko na lang minsan is kapag sapat naman yung baon ko is siyempre kinakausap ko muna yung bata. Gusto mo bang gusto mo bang kumain? Sige, dalawa tayo pero next time, ang gagawin natin is magsabi ka agad kung nagugutom ka or gusto mong kumain, magsabi ka sa akin para kahit papaano or kung merong sapat na pera si teacher is siyempre bibili tayo ng pagkain mo. Yung good para sa yung kahit konti is malalagyan ng laman yung tiyan mo para makapag-focus yung isip niya sa ituturo or sa gagawin. Ayan na, parang lack of tawag ba? Anong tawag yun? Yung parang ina-advertise natin sa TV, yung micronutrients. Tama ba, micronutrient deficiency? Basta may mga ganun. Yung mga antokin, kahit umaga pa lang, inaantok na yun. No, di natin alam, baka nagpupuyat yan. No, di natin alam, baka tawag nito yung, kasi minsan talaga na mga bata may mahilig na rin magpuyat, ganun. So, ayun, ikaw naman, Vieka, no? Paano mo makikita, no, na ang isang bata ay gutom at hindi sapat ang nutrisyon? Sa akin po as a student, yung halimbawa po yung mga klase ko po, makikita ko na lang sila pag pumapasok po sa room na, ay, gutom to, hindi sapat yung nutrition. Kasi nakikita mo pa lang sa mukha nila yung puyat nga po na sinasabi nyo po. Tapos pag sa pag-aaral, wala silang gana, hindi sila makasagot sa mga
tanong, ganun, mga tinatanong ng teachers. Tapos madalang rin po silang magkasakit, ganun, uma-absent sa school. Tapos nahihirapan din sila sa pag-aaral, ganun, hindi sila makapag-focus. Tapos po nakakaapekto rin talaga yun sa ating physical at mental na kalusugan. Lalo na po sa ating mga kabataan, ganun po, hindi po may iwasan, ganun po. So, dun ko po nakikita yung mga epekto ng gutom at hindi sapat po na nutrition. Yun lang po. Thank you po. Exactly, Vieja. Kasi nga, di ba, pag gutom tayo, syempre, irritable tayo. Mainit ang ulo, tama ba, Daisy? Mainit ang ulo, ayun. Ayun, at dahil dyan, no, ano ang mga hamon, no? Ano ang mga hamon na sana ba yun? No? Ano ang mga hamon na nakikita mo sa pag-access ng mga kabataan sa masusunod na pagkain sa pangaparan? So, ano nga ba yung hamon, no, na nakikita natin sa mga kabataan sa, of course, yung pag-access nila ng masustansyang pagkain, especially sa paaralan? Sige, dahil, sige, ikaw naman, Vieca, ang mauna. Um, yung mga hamon po sa pag-access ng mga kabataan sa masustansyang pagkain sa paaralan ay kabilang na po dun yung kakulangan sa pondo. Tapos po, limited lang po yung mga pasilidad. Tapos, kakulangan po sa kaalaman tungkol sa mga nutrition. Ganun po. Yun po. Ako naman sa kaalaman ng mga bata mismo. Kasi, Opo. kasi no, tinuturo na sa atin eh, sadyang di lang talaga natin afford. O, yung parang, yung the reality is there na, ano. Yes, alam natin yung go, grow, at glow. Alam natin yung food pyramid. Alam natin kung ano yung mga pagkain, may mas pagkain, yung protein, ganon. The question is, afford ba natin? Oo, ganon. No? So, ayan, sige, ikaw naman, ikaw naman, Riz, ay, Riza tuloy. Daisy, sorry. Daisy, oo. Isa po sa mga nakikita ko pong hamon po, tulad po ng sinabi ni Ate Veka, yung kakulangan po ng budget. At yung kakulangan po ng budget ng paaralan po para po mag-alok po ng mga masustansyang pagkain. Kasi po, may mga paaralan din po kasi na na mas madali pong ma-access yung mga junk food kaysa po sa mga prutas at gulay. Kaya po, dapat po natin bigyan ng pansin ang pagbibigay po ng mga tamang pagkain sa mga kantin po o sa mga sa mga school feeding programs po. Yun po, Kuya Akim. Kasi naalala ko, Daisy, no, way back when I was in elementary, yung mga school students sa elementary bumibili kasi nga yung 5 pesos ata, ang dami na mabibili. So, for example, dos na hot cake o malaki-laki. Bagay tata na kalakihan na, no, may hapon ako. Ito na yung kalaki, no, parang dos na to, or mas malit lang nito konti, dos na. Tapos, may juice na dos, tapos yung isaw na piso or yung bola-bola na na puso ng saging piso. Ayun, gusto na sila. Gusto na sila ng na yun. Tapos, healthy na yun na in fairness, no? Kasi puso ng saging is also a gulay na rin yun. Tapos yung Yes. juice naman, hindi naman yung talagang juice na, parang fruit juice siya. Oo, fruit juice. Tapos yung hot cake, na yun, go na yun kasi harina. Made from harina, ganon. And naalala ko tuloy one time, no, yung parang, ewan ko ba tong school na to, wala talaga ata tong wala talagang kamot-amot sa pagkain. Yung parang noodles lang, tapos nilagyan ng ano. Although yes, na-appreciate ko kasi nga kahit nga wala silang budget, nagawa nila paraan na yung parang yung instant noodles, no? Tapos lalagyan agad ng ng malunggay, then hindi pa kayo sa mga bata, no? I don't know if enough na ba yung nutrients na nandoon or hindi pa, basta yun, no? Then, yun naman sa isang school naman dati, meron silang parang meals per day, oo. Meal of the day, which is nakatulong din ako doon dati, no, na mag-serve ng pagkain, tigas, servidora, ganun. So, ayun, I really appreciate mo, especially sa elementary, no, na talagang kahit kapag sa budget, na talagang gumagawa ng paraan just to provide, the needs of the students inside their school. Ayan. Sige nga, ikaw naman, Roger. Ano yung mga hamon na kinakaharap of course, ano yung mga hamon na kinakaharap sa pag-access ng masustansyang pagkain sa mga paaralan? Ah, is yung
na mga nutrient na pwede na healthy foods like mga gulay or kasama na rin yung tubig, di ba? Kasi hindi rin naman tayo anong pagkain ng kung matindong yung ayos na ng tubig. Kasi kung wala naman tubig, hindi rin Ayun na, wala si Roger. Sige, hintayin natin siya, no? Yes. Especially isa rin sa mga hamon, no, sa na pag-access ng pagkain. Siguro yung ano, sige, sama-samay na natin, no? Tama yung mga binanggit yung dalawa, no? Yung, of course, no, yung kawalan ng kaalaman. Kawalan ng kaalam to the point na ano, I don't know kung ano, napanood niyo yung ano, yung parang documentary na ano, minsan sa isang taon, oo. Minsan sa isang taon silang makakain ng kanin, no? Kasi nga, di ba? Oo. I don't know kung napanood yun na documentary yun sa ano, Eyewitness, no? Minsan sa isang taon. Hindi ko na-share sa inyo, no? Kasi nga, mga bata sila, no? You think na ang lalaki nila, ang tataba nila, tipik pa nga nila, no? But, ang ending, kulang sila sa carbohydrate. Or ano ba yon? Kulang o sobra? Parang ganon. I don't know, ha? Hindi ko masyado na, ano, na basta yung parang sa high carbohydrates yung ano, medyo kumulang, was sumobra talaga. Kasi kamote lang yung kinakain nila, kamoteng kahoy, gabi. And an entire year. So, kung maka-harvest sila ata ng ano, ng abaka in just 1 year, once a year lang kasi yan eh. Once maka-harvest sila, no, dapat sila makakain ng kanin, then ulam, sardinas, gano'n. So, parang yun parang celebration na nila, no, which is sad reality na, ay, ganito pala. Tapos, yung sinare ko rin sa inyo na ano na yung ano ba yung parang isang suka, ganon, isang kahig, isang suka. Parang bago lang yung ano ni Cara David din, no? I really commend Miss Cara David, no, doon sa ano na yun. Na, until now, the pagpag are still, no, one is still the problem of our country. And of course, yung parang food security na rin as well. Kasi yes, binawal na nila yung pagpasok ng mga tao na namumulot ng pagpag doon sa mismong basurahan. Dahil sa dinediretso nila sa mga mabuyan. At ang nangyari doon, yung mga taong kukuha ng pagpag, instead sa basurahan, sa babuyan na sila dumidiretso. Parang nakikipag-agawan na sa baboy, sa mga babuyan ng pagkain. Which is food security na yon, no? And kasi sa pagpag, no, kita mo may halo-halo na, din pinapagpag na lang, tapos lulutuin ulit, hugasan lang ng mga 3 beses, 4 na beses, gano'n. So, may imagine natin, no, kung tawag neto, doon lalabas yung sakitin, yung binanggit na kanina. Then, makikita din natin doon na yung mga bata is kawawa talaga, no? Because of, siguro, poverty na rin, no? And yung na-feature din kasi doon is single mom, tapos may 3 anak, mga maliliit pa, ganun. So, ganun. Ang laki din talaga na problema when it comes sa pag-access ng masustansyang pagkain, ganun. May umabot sa point na parang, ayun, realidad, sa basurahan, halos sa basura na ano, kinukuha yung pagkain nila, literal, na basura, no? So, that is why, and makikita din natin, no, sa mga datos, no, na-present doon sa documentary na yon na millions of, tons of, of food ang nasasayang every day, no? Isa, globally, oo. Ang daming nasasayang, but in the end, marami pa rin nagugutom, no? So, that's why, no, I encourage all of you guys na huwag sayangin yung pagkain, no? We try to, tawag nito, maximize our food, maintain the food security, kasi kailangan natin ito in our daily life. Ayun, si Roger, ituloy mo yung gusto mong sabihin kanina. Alam ko na wala ka kanina. Ayan. Roger? Ayan, nawala Ah, ulit si Roger. Ayan, sige, no? Ikuha natin ito, no? So, ito naman, no? So, base sa ating pag-aaral, no? Paano nakaka-apekto ang climate change sa seguridad ng pagkain at sa iba pang solusyon na maaari nating isulong? Sino muna sa inyo lang? Sige, ikaw, Daisy. Ano nga ba yung tawag nito? Paano nakaka-apekto itong climate change, no? Sa sa seguridad sa pagkain at ano ang solusyon na maaari nating isulong? siguro po,
Yung climate change po kasi is nagdudulot po ng masamang epekto sa ating mga sakahan, sa ating mga taniman tulad ng mga tagtuyot, pagbaha na siyang dahilan kung bakit naapektuhan ang produksyon ng ating mga pagkain. Siguro po, para malabanan po ito, kailangan po nating itulak ang sustainable agriculture practices po at gumamit ng teknolohiya upang mapataas po ang produksyon ng ating mga pagkain. Dapat din po nating suportahan po talaga yung mga lokal na magsasaka po natin, Kuya Akim, yun po. Ano ka na magsasaka kasi usually, no, ilan sa mga gulay dito is imported na kasi gulay ha, knowing that Philippines is an agricultural country, no. So, reality ganon. Then, mostly, no, yung mga sakahan, dinatransform into residential, places. So, yun yung mga sad reality, no, na instead gamitin for farming. Yes, we have, dahil sa paglobo na rin siguro ng, population, no, and, oo, sa paglobo ng population, ganon, maging yung mga virgin forest natin, pinaputol na just on patayuan ng bahay, which is talaga, very, very talaga, very sad na nakaka-apekto talaga siya sa ating kalikasan. Kasi sige Bieka, kasi may binanggit ka kaya na gusto kong balikan. Go ahead, Bieka. Sa akin naman po, yung climate change po talaga is malaking banta po talaga sa seguridad ng pagkain sa buong mundo dito sa atin. Dahil po sa pagbabago ng klima or climate change nga po, nakakaranas po tayo ng matitinding bagyo, tagtuyot o pagbaha po. Tapos po, dahil doon, nakakaapekto po yun sa ating mga produkto. Nasisira po ang ating mga ani dahil po sa matitinding bagyo at mga pagbaha po. Tapos po, Mm-mm. yung pwede rin pong pagkalat ng mga sakit or peste. Tapos yung mayaano ko pong solusyon para sa seguridad ng mga pagkain po is pag-iimbak ng mga pagkain. Dapat po kailangan talaga yun kahit po sa bahay, ganun po. Para po at least man may mga bagyo man na dumaan, at least meron tayong nasa bahay. Ganun po. Then tapos pagsuporta rin nga po sa pagsasaka, katulad nga pong sinabi ni Ate Daisy, na kailangan po talaga nating suportahan yung mga magsasaka para po sa makatulong din po sa kanila na may adapt yung mga bagong klima po. Tapos po kailangan pagbutihan yung mga gawain para po magkaroon ng mas mahusay na sistema tungkol po sa mga pagkain, ganun po. Mabawasan po yung pag-aaksaya, ganun po. Tapos yun, Oo. kailangan talaga ng tamang paggamit sa mga pagkain, huwag sayangin. Tas yun Exactly, po. no. Lalo na sa mga fast food chains, no, saka sa mga eat all you can na mga food, maraming leftovers, no. Wag lang sana kung pinapakain sa mga aso, ganun. Natiyata ko na lang. Kasi sayang. Oo. Tapos, pangalawa, no, isa rin sa balagdag mo, balikan natin yung sinabi ni Daisy, si Bieka kanina, yung tungkol sa paggamit ng bomba. Oo. Kasi what serious bomba kasi, no, yung tubig kasi kinukuha yan sa aquifer. When we say aquifer, ito yung parang yung parang space sa ilalim ng lupa na may tubig, no, na may tubig. So, doon kinukuha yung talagang tubig sa bomba. Once na maubos na yun, tapos El Nino pa. Oo, El Nino. Siyempre, yung parang is bumababa yung parang, ano ba yung sa Tagalog ng nahugno o yung parang bumababa yung yung lupa. Tapos pag bumababa siya, bumab, diba, bumaba na yung lupa. Tapos, siyempre, itong mataas yung level ng tubig, yun yung cause ng pagbaha. So, ayun. So, medyo maingat din sana tayo sa paggamit din ng poso, no, minsan, no, sana dito kasi usually city yung gumagamit nito, no, and which is mahirap palitan pag sa city kasi nga, yung ulan kasi, hindi na masyado directly dumadapo yung drop niya sa lupa kasi nga, di ba, residential na sila, din puro semento na. So, usually sa na to sila, no, then parang from, from, from clouds to, cement, siyempre, gusto yung papunta sa dagat din, hindi rin ma-absorb ng aquifer. So, ayun, isa ito sa tawag nito, epekto rin ng climate change. So, ayan, Roger, nandyan ka na ba, Roger? Hello, Roger. Yes, Akim. Nag-off lang ako ng cam kasi
tawag doon, no, Ayun. bumabagal lalo yung net eh. Okay lang ba? Sige, sige. Okay lang, basta marinig ka namin. Go ahead. Sige, yun, doon sa ano, 'di ba yung yun nga nabanggit na rin kasi ni Daisy at ni Becca yung kadalasang na kakaharap ng ating sistema kasi nga yun nga yung climate change tapos yung kakulangan ng mga supplies at bukod doon is yung tawag doon yung mga pagtatapon natin ng mga lalo na sa ilog, 'di ba? Minsan kadalasan kasi doon tayo naliligo or doon tayo kumukuha ng mga pagkain natin, halimbawa ng mga isda or yung maliliit na isda kasi ang nangyayari kasi doon din sila yung mga ibang tao, ano lang to parang napapansin ko lang minsan kasi kadalasan kasi yun din yung sanhi ng mga pagbaha or ng mga pag ano ng lupa, yung hindi pagtatapon ng maayos ng basura tapos bukod pa doon sa mga basura is yung mga patay na hayop, imbes na ilibing natin or 'di ba, yung pag nilibing natin, pwede na rin halimbawa, pag doon sa pinaglilibangan natin at umabot naman ng long years, pwede na rin natin siya maging pataba, like, pwede rin naman maging pataba yun. Kaya lang, napapansin ko is yung basura talaga natin kasi kapag tinapon natin yun sa ilog, pwede yung magbara or pwede yung kainin ng mga isda or ng ibang hayop or tawag doon, or halimbawa mayroong palang napatayo ng yun nga yung poso or bombahan na binanggit kanina ni Becca na tapos yung tubig 'di ba yung binanggit mo rin akin na ano yung 'di ba pag El Nino na bumababa na yung tubig kasi parang yung tubig na galing sa ilog na maraming basura or mga patay na hayop na tinapon is napupunta doon mismo kasi tapos 'di ba tayo hindi naman natin makikita kung kung may dumi na yung tubig or wala kung wala kasi kung hindi tayo gagamit ng mga bagay na pwede nating pangsala or yung ano yung tawag doon yung ginagawa na lang kasi is yung parang niluluto or pinapainit para yun na lang yung pwedeng inumin kasi safe din naman yung pagpapainit ng tubig or pagpapakulo ng tubig kapag galing sa puso or para mas safe din kasi para mamatay din yung mga bakterya. Then yung iba mas gusto nilang bumili na lang ng mga mineral o pero kalimitan kasi minsan yung napapansin ko pagdating minsan sa mineral minsan hindi rin safe yung mineral ibang mineral pero karamihan talaga dito sa amin is gumagamit na talaga ng mineral kasi yun nga yung bukod doon sa yun nga sinasabi nila malinis tapos ah tawag doon no iba pa rin yung ginagamit mo pang inumin araw-araw, iba pa rin yung pinangluluto mo or pinaglalaba yun parang kasi tawag doon no kasi nasasayang din naman yung tubig natin kapag ano tawag doon, kapag madumi, ang ginagawa na lang dapat is yung tawag doon, no, yung iniimpok or pwede rin gamitin yung pandilig ng halaman, tawag doon, no, yun na, pandilig ng halaman, tapos yung iba, pwede rin nating tawag doon, gamitin sa pampaligo ng mga ano, ng mga alaga nating hayop, yun lang. Tapos, Ayun. wala na. Ayun na para siyang food and water security. Well explained, no? So, di ko na dagdagan. So, dahil dyan, no, paano naman natin may tuturo sa ang kalagahan, no? Ang halaga ng macronutrisyon sa mga kaibigan at kapwa kabataan. So, paano pa natin ituro sa kanila, no? Yung tamang nutrisyon, no? Yung pagkakaroon ng masustansang pagkain. Sige, okay, Daisy. Parang inaantok ka ata. Ayan. Yung ano, ang siguro po, ang pinakamabisang paraan ay ang pagiging halimbawa sa pamamagitan ng pagpili ng masustansyang pagkain. Maaari din po tayong magbahagi ng impormasyon sa social media o sa ating mga kaibigan tungkol sa tamang nutrisyon po o sa tamang pagkain po sa bawat araw. Pwede din po tayong magtulungan po sa pag-promote po ng kagaya po ng healthy lifestyle sa ating mga kabataan or sa ating mga kaibigan. Yun po, Kuya Akin. Ayan, maraming salamat. No, sige. Ikaw naman tawag nito si Vieka. Vieka. Tinuturo ko na. Sige, Vieka, go ahead. Sa akin naman po,
maaari po tayong makipag-usap, magbahagi ng mga information tungkol po sa halaga ng wastong nutrition. Sa mga kaibigan, sa mga kaklase, pwede niyo pong gawin yun para po malaman din nila, ma-share mo yung, halimbawa, meron kang mga kinakain na na mga masustansya, pwede mong i-share sa kanila. Tapos, pwede nilang i-adapt yun ng sa sarili nila. Tapos, pwede ka rin magluto para sa kanila ng mga pagkain na masustansya. Tapos, magbahagi din ng mga um, wastong pagkain, pwede rin sa social media, sa mga vlog-vlog, ganun po. Yun, yung po yun, parang maipapalaganap mo po yung mga tamang wastong nutrition ganun, sa mga kabataan. Yun po. No? Iba-iba kayo ng ng techniques and strategies. Ayan, nagpapakit ata si Vieka, no? Sige ka naman, Roger. No, paano mo may tuturo sa mga kabataan yung mas tong nutrition, no? Sige, Roger. Andyan ka. Thank you Akim sa ayun nga bukod nga sa mga nabanggit ni Becca, meron din tayong pwedeng gawin bilang kabataan or bilang mag-aaral na rin or magiging future teacher is yung pagkakaroon natin ng programa sa mga school tawag doon pwede natin ibahagi sa kanila kung ano yung mga kung ano yung mga dapat or pwedeng natin gawin or ano yung mga makakabuti para sa ating katawan na mas gugustuhin din ng mga ibang bata or ng ibang kabataan kasi ang gustong-gusto talaga nila is kasi napapansin ko ngayon is gustong-gusto talaga nila yung masasarap na pagkain kasi kumbaga halimbawa yung makikita mo pa lang sa pagkakaluto talagang masarap na eh. Siyempre, hindi lahat ng masarap na pagkain is good sa ating katawan. Mas mainam na rin yung pagkain na hindi masyadong mabenta or tawag doon, hindi masyadong mabenta at hindi masyadong mabenta sa paningin natin pero yun pala yung mga hitik na hitik sa nutrients kumbaga halimbawa ng mga kalabasa or mga prutas na talagang galing mismo sa ating mga tinanim or galing mismo sa ating lugar tapos yun nga yung magkaroon ng programa kahit sa ating community na halimbawa, kahit isang araw lang yun kasi makakatulong yun sa bukod doon sa mga bata, pwede rin sa mga magulang kasi sila din naman mismo yung nagluluto or sila din mismo yung nagbibigay sa atin ng makakain. Kaya, ang mas mainam is yun nga, mga binanggit ni Becca na mag-vlog or mag-share. Tapos, yun nga, pagkakaroon ng programa sa school, sa community, at kahit mismo sa bahay, pwede mo rin i-apply yun yung mga ganun kasi kayo rin naman yung kakain, kayo rin naman yung magkakasama sa bahay kasi isa din naman yung kakainin or yung dapat nating ano sa ating katawan. Yun lang Akim. Ayan, maraming salamat, Roger, no? So, future vlogger pala itong si Vieka, no? Baka natin yan, no? Ayan, Abangan no? talaga natin. Ayan kasi, when we say, kasi tawag nito, yung healthy food talaga, mahalaga na cool talaga, no? Na talagang, hindi lang mo na ituturo, kumbaga, na take action talaga sa ng ating mga educators. Kasi nga, very evident, just like what you have said a while ago, no, na yung tawag nito, yung parang malnutrition and yung kawalan ng seguridad sa pagkain can affect our children's performance in school. Oo. No, sana may thesis na ganyan, no? Sana may thesis na gano'n na coping, no? Actually, may mga thesis ata na gano'n. Sadyang di lang talaga tayo mahilig magbasa. Pero try to read that, no, na it can affect the performance of the children, no, inside the school. And of course, every child, no, can deserve to have of tawag nito, healthy foods or yung enough nutrition na yung mga gamit nila to their everyday life as a teacher, no? As a teacher, as a student rather. So, ano naman yung mga hakbang na maaaring gawin ng gobyerno upang itaguyod ang mas malawak na access sa pagkain? Ay, naghintay kayo. Sorry. Sorry, naghintay pala kayo. Sorry. So, si Bieka, oo. Ano nga ba yung yung para sa atin, no, na maaaring gawin ni government natin
para itaguyod ng mas malawak na access sa masustansyang pagkain? Ano po, dapat po na bigyang pansin yung kahalagahan po ng seguridad ng pagkain kasi po importante po yun para sa atin, para hindi tayo magkasakit ganon. Tapos yun sana magpatupad ng mga patakaran talaga na nagbibigay ng access tungkol sa mga masustansyang pagkain para sa lahat, para magkaroon ng maayos na um, um, ang tawag na komunidad ganon para sa ating mga tao. Tapos yun, talagang kailangan talaga ng bigyang pansin yun. Yun lang po, Ayan, no? Kuya Kim. Talagang bigyan ng pansin, no? Just like what Bieka said. Sige naman, ikaw naman, Daisy. Okay. Ang gobyerno po ay maaari pong magpatupad ng mas maraming feeding programs po sa ating paaralan or pwede rin po sa ating mga komunidad o sa ating lugar. Mag-subsidize po ng mga masustansyang pagkain at magsagawa po ng programa upang turuan po yung mga tao sa tungkol po sa tamang nutrisyon, kagaya po ng pagtatanim ng gulay sa kanilang mga bakuran, ganyan po. At dapat din po nilang tuunan ng pansin yung pagbaba po talaga ng presyo ng mga masustansyang pagkain para po mas abot kaya po ito ng mga mamamayan po natin. Yun po, Kuya Akim. Ayan, no? Ayan, no? Yun yung sabi atin kayo, DC, no? Yung talagang magtulungan tayo para mapababa ang presyo ng bilihin, no? Hindi mag-i-stick tayo sa, hindi tayo mag-conclude tayo kaagad na 21 pesos, enough pesos ang araw. Sige nga, try kaya natin tanongin. Ano yung mga classmates inyo? Sapat na bang 21 pesos in just one, sa isang kainan lang, no? Ano ba sila niyan? No? Siguro dalawang patel o tanong masustansya ba yun kung araw-araw? Para siyang tawag natin? Para siyang lechon. Sige, sabi natin lechon. Lechon ka ngayon, okay. Lechon ka bukas, okay. Pero sa susunod na, kung pagkabukas na naman mag-lechon ka, diba nakakaumay? Yes. Tapos yung sustansya na yun is, ayun, high blood, hypertension ang abutin mo. Oo, parang ganon. Siyempre, yung sabi nga dun sa yung parang sa Senate hearing tungkol dun sa 21 pesos na pagkain, yung instant noodles, ha? So it means araw-araw mag-instant noodles ng mga tao para ma-reach itong 21 pesos. Ay, kaloka. Tapos, kape daw, na tag 4, hoy, nakaiwan ko lang. Dito, tag 10 na ang kape. Tag 10 na yung parang yung sabi natin yung ay ko magbanggit ng brand. Kasi usual na nabibili natin sa tindahan na kape, yung 3-in-1 coffee. Yes. Alam niyo yung 3-in-1 coffee, tag 10 pesos na yan. Ewan ko kung magkano yung presyo dyan sa inyo. Sige, imagine ko nga. Di pa na 10 din, 10 pesos na rin, di ba? Sa tindahan. Kasi ang binasihan kasi SRP Binasihan ng ng parang sa NEDA ata ba yun? Na presyo. I don't know, NEDA ba yun or other government institute. Sorry ha. Kung nagkamali ako na pag-mention. Basta yun. So, aywan ko. So, kailangan pababaan talaga yung presyo ng bilihin, no? Para hindi na rin mangangapa. Kasi nga, ang bilis ng parang, yung inflation kasi medyo, bumibilis. So, huwag natin hintayin na mag-double at triple agad. Kasi, ayun, balancing of economy na rin. So, kung hindi tayo makakasabay sa inflation, nga tayo. Kaya, pagbutihin yung pag-aaral, guys. Pagbutihin yung pag-aaral para ganun ay makasabay tayo sa inflation. Hindi tayo yung stagnant dito tapos yung presyo is gumaganon. Kaya tayo nandito, bakit natin ma-afford na? So, ayun. Sige, ikaw naman, Roger. Ang dami ko nang sinabi. Ikaw na, Roger. Ano ba yung Kim? Kasi nawala akong sanit eh. Sige. Ano yung natin? Ano yung maaaring gawin ni government, no? Para itaguyod yung mas malawak na na access sa masustansyang pagkain. Ayun. Bukod sa mga binanggit ni Daisy at ni Becca, is siyempre yung maayos na facilities para sa mga agriculturists natin or mga farmers natin para sa gulay or sa mga yung mga simpleng mga simpleng pasilidad lang para sa mga simpleng gulay o mga simpleng pananim kasi kapag dumating kasi yung bagyo or yung climate change nga is ang dami kasi naapektuhan halimbawa ng mga gulay, prutas, tapos yung
yung tubig kasi yun nga wala tayong maayos na facilities. Tapos yung binanggit ni Daisy na babaan ng or hindi naman masyadong mababa yung presyo na or mataas na presyo ng gulay or iba pang mga pagkain na mas magbibigay sa atin ng nutrients at lalo na sa mga bata. Then malawak na yung ano tawag doon, no? Yung tawag doon, yung sa supply ng mga feedings ng mga bata or kasi importante ngayon is yung kalusugan talaga ng mga bata kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng mga tawag doon, ng mga sakit. Mm-mm. Ayan, Roger. Nawala ata si Roger. Tama na ayusin yung facilities, no? When it comes sa mga agriculture or i-elevate, no? Yung ating agriculture system sa ating bansa. I didn't say na technology lahat. Kasi kung technology naman lahat, kawawa yung mga farmers natin. Wala silang kita. Wala silang hanap buhay, no? Yung parang nakikita ka lang yung gano'n. So, hindi din na-afford yun. So, mal but if carry naman yung technology, then why not? Mas mapaparami yung production, mas of course, di natin kailangan umangkat sa ibang bansa, no? Of course, malapit na December, no? Holiday season. Yung sibuyas, expected tataas ang presyo niyan. Oo. Then, aangkat tayo sa ibang bansa, gaya ng Vietnam. Ayan. So, kailangan natin, na pag-isipan natin yung mga ganun na every holiday season, mga ngapatay sa sibuyas. Alam kong gamit na gamit ang sibuyas, ha? No? So, ayun, natatawa lang tuloy ako. Sinalala ko tuloy yung yung mga ganong moments every kasi pati yung bigas, especially kung may bagyo, kung may, what do we call that, ha? Yung may, yung may mga kalamidad, ganon. Naapektuhan yung parang yung pagkain, kahit mahalaga na may impact tayo sa pagkain, ganon. And of course, matutunan na natin, masolusyonan, no, yung mga ganito klaseng problema, no. Nasa ganito tayo mga post, no. So, ano naman yung mga inisyatibo na nais mong simulan o salihan upang labanan ang gutom at hindi sapat na nutrisyon? Parang ito yung pang last word nyo to. Ano yung mga dapat natin gawin o inisyatibo na simulan para labanan ang gutom at hindi sapat na nutrisyon? Sige, ikaw, Roger. Nandyan ka pa ba, Roger? Si Roger. Sige, ikaw, Daisy. Kasi parang inaanto ka na eh. O, ikaw, Daisy. Hmm. Um, Siguro po, maaari po tayong sumali kagaya po ng mga nga po, ng mga feeding programs nga po sa ating mga komunidad o sa ating paaralan o sa mga organisasyong nagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan po. Maaari din po tayong mag-organize ng mga food drives o makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan po sa ating mga lugar para din po suportahan po ang ating proyekto laban po para po labanan ang gutom at malnutrition po. Yun po. Ayan, maraming salamat to sumali sa mga organizations. Parang yung parang mga outreach programs na rin na parang kahit sino tayo, pwede tayo initiate ng outreach program. Especially sa mga schools natin. If meron tayong mga organization, then why not? No? Sige, it's a simple way ha, pero ang laki ng impact nito. Huwag kayong dyan. Joke lang. No? It's a simple way na punta ka doon sa mga communities, gano'n, yung parang yung mga yung parang arroz caldo, gano'n, champurrado, yung parang gano'n, sa mga elementary schools, no, sa mga daycares, no, Oh. patak yan sa kanila. Oo. Sige, ikaw naman, Vieka. Sa akin naman po, yun nga po sabi rin ni Ate Daisy J na pwede po tayong sumali sa mga organization na nagbibigay po ng ayuda ng pagkain. Doon po, tapos pwede rin po tayo mag-organize ng mga feeding program. Hindi lang po yung sobrang bongga, yung kung ano lang po yung kaya natin na ibigay, ganun, na makakatulong sa ating sarili tapos po sa ibang tao. Tapos pwede rin po tayong mag-donate ng mga pagkain pag nakakaluwag-luwag, ganun. Tapos pwede rin, kung meron tayong mga contact na organization or yung mga alam natin na nagbibigay, pwede natin silang kausapin para makatulong din, ganun. Mag-anuhan, mag, mag-usap kayo para, makatulong, ganun. Maipabahagi yung mga kahit kaunting tulong yun. Yun po, sa mga taong nangangailangan.
Ayun, para maraming malabanan po salamat yung po. mga gutom. Yes. Ayan, no? Maraming salamat, Bianca, no? And gaya ng inyong Philippines, no? Na binubuo ng iba't ibang organisasyon sa buong Pilipinas, no? Na naglalayong isulong edukasyon, no? Kasi lahat ng factors, lahat ng marginalized factors ay may epekto sa edukasyon, no? Kaya't nariyan si Inat Philippines, no, na tulungan tayo para isulong yung advokasya natin kay lahat, dahil lahat, no, ay konektado sa edukasyon ng ating mga bata. At mahalaga rin, no, ang papel ng ating mga mambabatas, no, lalo na't malapit na ang halalan, no. Malapit na ang halalan. Kahit mahalaga no na isa rin sana ito sa maging plataforma ng ating mga susunod na kandidato nang sa gayon ay hindi lamang ito no para sa kanilang pagkapanalo ng boto nila no maging maingatan at mapangalagaan din ang welfare ng bawat isa sa atin at kung kahit sino man no ay may karapatan naman tayong tawag dito pumili ng ating boboto ngunit lagi natin tatandaan ay maingat din tayo sa ating pagpili. And of course, no, sa mga mambabatas naman, naway maging priority natin o dapat mo maging first priority natin ang food security, lalo na sa kasalukuyan, no, na kinakailangan na ng karamihan sa atin ang pagkakaroon, no, ng sapat at ligtas sa pagkain, no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kasi nga kung wala tayong pagkain, ay nga nga tayo. nga nga tayo na oo. Kahit mahalaga no na sana no, hindi lang basta-basta pagkain ang mahain sa ating pagkainan kundi sapat, ligtas at masustansyang pagkain no na para sa ating mga kabataan no. Sa ganun ay wala nang natutulog sa klase. Mm, wala nang absent dahil walang makain. At higit sa lahat no ay mahibsan na ang gutom at malnutrisyon sa ating bansa. Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat, no? Talagang, I think this is the first time na naging topic natin ito food security. Although, parang di siya masyado, na parang na-mention natin before, pero hindi siya masyado emphasize. But now we emphasize the importance no, of having a good and of course healthy food as well as yung paano natin isulong pa no, o palaguhin no, yung ating advocacy tungkol sa pagtulong sa ng mga pagkain. Ayan, no, naway magbigay paghandaan ito sa lahat upang matuto o malaman kung ano nga ba yung mga pagkain na dapat laging nasa pagkainan natin. Ayan, sige naman, Bieka. Ay, not Bieka, no? Si Daisy pala, no? Maaari mo bang ilahat ang lahat ng ating napag-usapan sa araw na ito? So, ngayong hapon po ay napag-usapan po natin ang kung ano nga po ba yung mga tamang nutrition po or sa nutrition po sa pang-araw-araw. Napag-usapan din po yung kung available po ba ito sa ating mga paaralan or sa ating mga kabahayan. At napag-usapan din po natin kung paano nga po nakaka-epekto ang gutom at hindi sapat na nutrisyon sa ating kabataan. At yung mga hamon din po na nakikita sa pag-access po ng kabataan sa mga masustansyang pagkain. At yun din po yung paano nga po ba nakaka-apekto yung climate change sa seguridad po ng ating mga pagkain or sa ating mga kinakain. At yung yung mga hakbang po na dapat gawin po ng gobyerno upang matulungan po ang pagiging malawak na pag-access ng masustansyang pagkain. At panghuli po, yung ano nga po ba yung mga inisyatibo na nais nating simulan or gusto nating salihan para po malabanan ang gutom at lagi po nating tandaan na dapat po nating suportahan ang mga programa at proyekto na nagbibigay ng pantay na akses sa pagkain para sa ating lahat. Huwag nating kalimutan na ang gutom may isang isyong dapat nating sama-samang solusyonan. Ayan, maraming salamat. Talagang meron pa final words si Maring Daisy. Ayan, maraming salamat, no? At muli po, naway, ngayong oras na ito ay naging makabuluhan ng ating pinagsamahan ngayon. At sana ay magagamit nyo ang lahat ng natutunan na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay, no? So, muli po, di na talaga nakabalik si Roger po, dahil sa mahina po ang signal. So, ayan, muli po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Aki. Nariyan po si Daisy at saka si Bieka. Say hi naman po dyan. Hi. Ayan, at ito ang Kalambang. Ayan, see you next week po and God bless us all.